with something little, it grows to something big. The words we heard and listened to, and all that He revealed, change us to who we are, of what we say and do. Fill us with His Spirit, made us something new, be inspired and an inspiration, to be His guide for those who lost their way, to be His hope when everything seems over, to share His love and let them know He lives. Be inspired and an inspiration, to be His guide to those who lost their way, to be His hope when everything seems over, to share His love and let them know He lives. Be inspired and an inspiration, to be His guide for those who lost their way, to be His hope when everything seems over, to share His love and let them know He lives. Be inspired, be inspired. Palagi po ang liwanag ang nakakagapi sa kadiliman. Walang kadiliman po na nakoconquer niya ang liwanag. Lagi po ang light ang nakakakonquer sa darkness. Amen. And that is Christ, my dear brothers and sisters. Shining Christ's love and truth, katotohanan. Amen. In a world often overshadowed by darkness and confusion and despair, we are called to be the bearers of Christ's light, reflecting His love and truth in all we do. The scriptures provides a profound insight into the mission, encouraging and equipping us to illuminate our surroundings with the divine light. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, my dear brothers and sisters. Welcome to our Love Flock Be Inspired. This is Brother Vic Cabral. And Sister Emma. And our theme for tonight, Brother Vic? Sa Tagalog ay liwanag sa kadiliman. Amen. Amen. Light in the darkness, shining Christ, love, and truth. Amen. My dear brothers and sisters, totoo po yun. Wala pong kadiliman natalo niya ang liwanag. Lagi po, ang liwanag po ang nakakatalo sa kadiliman. Amen. And our God is a light. Amen. Jesus is light. Amen. Di po ba? No? Kaya po, ipagdasal po natin kung paano po natin pagyayamanin ito pong team po na ito. Amen. Sister Ems? Let us put ourselves in the presence of God. Join us, my dear brothers and sisters, as we say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord Jesus, you are the light of the world. We come before you in this time when so much darkness surrounds our life. In our anger and fear, Amen. we cry out for your Holy Spirit to guide us always. O Jesus, spoke of a light that is visible to all the world, bringing hope to a broken world. Amen. We need that hope to shine in our dark life. Please, let your marvelous light emanate through us, casting away the shadows that envelope us. As we breathe deeply and take solace in your presence, we pray that your restoring presence will fill every corner of our heart with courage and peace. Thank you for being with us forever and ever. Thank you, Lord God, for your goodness, for your light, for your wonders, signs, O Lord God, for giving us this great faith and hope to continue this program.
The love flock be inspired. Amen. Take control of everything. Bring us light into our darkness, O Lord God. Yes. Fill us with your love, joy, peace, kindness, and make us an inspiration for our brothers and sisters, Yes, Lord. especially for every family. We surrender ourselves to you, O Lord. Take control of everything. And may we inspire before we expire. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. San Pedro Calungsod, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga anghel, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay.
Praise God. Hallelujah. Be inspired. Sister Ems, for so many episodes that we have, lalo-lalang lumuliwanag. Amen. Tama-tama po yung ating team po ngayong gabi, my dear brothers and sisters. It's light in the darkness. It's a shining Christ love and truth. Bakit po ba, no, ang laging pabuntot natin yung si Jesus mismo? Kasi naman po, totoo naman, kasi simula po nung makilala natin si Jesus, nagliwanag po ang buhay natin. Amen. Nagliwanag ang buhay ko, nagliwanag ang buhay mo, di ba? Yun ang kaya nga po parang ang aking tawag doon po sa sinatawag nating Life in the Spirit Seminar, or we call it now Baptism in the Holy Spirit Seminar. Ito po yung parang striking light. You know, alam niyo po ba yan? Yung parang pagka nag-ano ka ng posporo, no? Magkakaskas ka, no? Mag-spark. Yun po yung nag-spark yung Life in the Spirit Seminar, or yung Baptism in the Holy Spirit Seminar. Amen. Totoo naman po yun 38 years ago, yun po yung ginamit ni Lord para po nung ma-encounter namin ang tunay na bearer ng light. Amen. Which is Jesus Christ, my dear brothers and sisters. Wala naman pong iba. Sa totoo lang, sino po bang pwede kong banggitin na nagbigay ng liwanag sa buhay ko, sa buhay ni Emma, at sa buhay namin pamilya, at sa buhay ng ating mga anak? Amen. Sister Ems, di ba? Amen. Yun ang isang pinakamalaking bagay. Number one, Jesus is the light of the world. Amen. Sister Ems? In John chapter 8 verse 12 says, "When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Si Jesus po ang nagsalita. Amen. Hindi po ako, hindi po nanggaling kay Sister Emma. Binasa lang niya, of course. But the scripture said in John 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, parang sinasabi again, bakit? Siguro madalas sinasabi ng ating Panginoon ito. Amen. And from his mouth he said, I am. Siya ang ilaw ng buong mundo. Amen. Totoo lang. So, ang sabi po, ang condition po ito. In every blessing kasi, Sister Ems, merong condition If you want, di ba sasabi, If you want to follow me, carry your cross. di ba? So, ang isang bagay doon makikita natin doon no? Sabi ng ating Panginoon sa scripture po, whoever follows me will never walk. Hindi nalalakad po sa kadiliman. Amen. But will have light of life. Ang buong buhay po ay magliliwanag. Pero sa totoo lang, hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog, Sister Ems. Di ba? Yung isa nasa liwanag, isa nasa dilim. Oh my God. Mapaprostrate tayo, brothers and sisters, sa totoo lang. Jesus assured us in following Him, meaning, we will never walk in darkness. Totoo naman Amen. Totoo lang di ba? Kaya lang po, dumidilim ang buhay pagka tayo po ang nasa naghahari, hindi ang Diyos. As His follower, my brothers and sisters, we are invited to carry this light. Amen. The light of Jesus. Kaya nga po siguro, sila Brother Bo Sanchez, ang ginamit na community, is the light of Jesus. Amen. Embodying the hope and light that He offers to the world. Wala naman pong ibang liwanag, sa totoo lang. No? Ang liwanag talaga ay ang ating Panginoon. Naalala ko tuloy nung nag-LSS tayo no, Sister M, yung recommitment. Di ba, patay ang ilaw, lahat. Tapos merong prayer leader noon, yung speaker, prayer leading us. And then nagsimula sa altar sa Paschal Candle. Di ba? Sinindihan ng speaker, tapos unti-unti doon sa mga facilitator, unti-unti, tapos sa mga plug na kamukha naming umattend po ng Life in the Spirit. Ako doon, sa totoo, natouch ako doon. Totoo meaningful kasi ang dilim. Pero, sa totoo lang, kahit po nag-iisa po yung ilaw, nag-iisa yung kandila, di ba? Yung darkness po, lumilibot lang, pero hindi niya makonquer yung light. Pero ang pinakamaganda po doon, nung sinindihan ko yung ilaw ko at sinindihan ng Sister Remy yung ilaw niya, at yung katabi niya, lahat kumalat, lumaki po yung liwanag. So nagapi po ng gusto ang kadiliman. Sa akin ang meaning noon, Sister Ems, yung tatay, bearer of light. Amen. Diba? Pero may kasabihan po kasi, ang ina po ang ilaw ng tahanan
Pero ang ilaw ng tahanan, kung walang haligi, na ama ng tahanan, hindi rin po, di ba? Pero ang ibig po sabihin, i-refer ng ating Panginoon doon sa binasa natin sa John 8 verse 12, na siya po ang I am the light of the world. Ibig po sabihin, pagka po nagsimula nating ang tatay, ang ama, ang papa, ang daddy, ay nagsimulang humawak ng liwanag, ang ilaw ng ating Panginoon, sigurado po ang kanya pong asawa, ang kanya pong wife, ay magkakaroon din po ng liwanag. Amen. At unti-unti po ang mga anak, ang buong pamilya magkakaroon ng liwanag. Amen. Diba? Amen. Kaya nga, ang ano po doon yun sa akin doon, nung naano ko yun sa recommitment, it's panawagan. It's a calling, my dear brothers and sisters. You are called by God to shine brightly. No? Magiging shine brightly ba pagka nasa darkness tayo? Hindi po. So, kailangan, para po mawala po ang darkness sa atin, kasama natin si Jesus. Amen. Di ba? Amen. Kaya nga, our call is to shine brightly. Nagliliwanag. Trends. Our call to shine brightly is something in Matthew chapter 5 verse 14 to 16 says, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Kanina po sa John 8 verse 12, si Jesus yun. I am the light of the world. Here in Matthew 5 verse 14 to 16, you, ikaw, ako, Sister Emma, tayo po. You are the light of the world. Sabi ng Panginoon, ikaw ang ilaw ng mundo. Oh, wow! Can we imagine God, Jesus trusts us to be the light of the world? Kaya nga sabi niya, a town built on a hill cannot be hidden. Di ba? Siyempre, pagka nasa hill, yung tahanan na yung bayan na yun, makikita po talaga. Amen. Neither the people light a lamp and put it under the table or under the bowl. Di ba, kasi especially kung under the bowl, mamamatay. Mamamatay yun, magdidilim. Di ba? Instead, they put it in the stand. Nung araw po, wala pang kuryente. Naalala ko noon, ang nanay ko, ang lola ko, meron po yan sa may mga gilid po yan, sa may mga poste. Meron po yan tuntungan dyan. Tapos meron kami tinatawag na gasera. Na may digaas po yun. May ilaw. Yan po yung ilaw namin. Siguro mga 3-4 yun. Kaya po nung araw po, maaga pong natutulog ang tao. Bakit? Kasi po, yun nga po, ang liwanag. No? Ang liwanag kasi sa araw lang. So, sabi ng ating Panginoon sa Matthew 5 verse 14, ako, ikaw, tayo po ang ilaw. Tayo po ang magliliwanag. Amen. We are not just a passive recipient of Christ's light. Hindi, kapatid, sa totoo po, Sir Ems, hindi naman yung tatanggap ka lang ng liwanag. Dapat i-share mo. Kasi maliwanag ka na kasi tumanggap ka ng liwanag. Kapatid ko po, mamamatay yan pag hindi mo i-share. Amen. And we are the active participants spreading it. Ikalat. Our action driven by love and truth. May di ba this is sa totoo lang? Paano po lumiliwanag? Pag may anger? Pag may hatred? Hindi po magliliwanag. Totoo lang po. Love and truth. It should be illuminate in the lives of those around us. Sa asawa mo, sa Bisaya, sa bana mo, di ba? Tapos sa anak mo, sa kapitbahay mo, sa helper mo, sa nanay mo, sa tatay mo, di ba? Sa community mo, sa katrabaho mo, na pointing them to the glory of God. Ibig sabihin, kapatid, sa totoo lang, tayo po ang may ilaw, pero aakayin natin sila sa tunay na nagbibigay ng ilaw, si Jesus. Amen. Amen. Tayo po ang bearer. Tayo po ang tagapagdala. Amen. Third is overcoming darkness with love. Ito masarap to. Maganda tong pag-usapan, Sister Ems. Yung paano overcome ang darkness. Of course, with love. Of course, with love. Amen. Ano sabi sa 1 John verse 1 verse 5, Sister Ems? In 1 John chapter 1 verse 5 says, "This is the message we have heard from him
and declare to you, God is light, in Him there is no darkness at all. Of course, siyempre naman, ang Diyos po ang ilaw eh. Talagang totoo yun. Walang darkness. Ibig sabihin, unlimited light. Amen. Di ba? God's nature is a pure light, di ba, brothers and sisters? Devoid on any darkness. Kahit ano pong kadiliman. By walking in His light, in the light of Jesus, in the light of God, we can overcome shadow of hatred, of fear, injustice, showcasing a love that transform and heal. Alam niyo po, kapatid, ang pag-ibig po na pagpagaling. Amen. Totoo lang. Kasi, ang pagpapatawad, pag walang pag-ibig, baliwala eh. Di ba? Yung sinasabi natin, kami po na nag-share po ni Sister Emma, pag ito po walang pag-ibig po ito, baliwala po ito. We're just like a cymbals clanging and clanging and clanging. Maingay lang, pero walang kahulugan. Di ba? Ampaw. Bakante. Sayang lang po. May di ba, the sisters? Amen. Number 4, trust as our guiding light. And truth, I know, it's not trust. Truth. Ang katotohanan po ang magiging guide po natin sa liwanag. Yun yung sinasabi, the truth will set you free. Amen, Sister Ems. Ano sabi sa Psalm? In Psalms 119 verse 105 naman, ang sabi is, your word is a lamp for my feet and a light of my path. Liwanagin po natin yon. Ang salita ng Diyos, yan po ang ilaw sa ating mga paa. Amen. Para po pag lumakad po tayo, meron pong liwanag ang ating dadaanan. May nag-guide. Tama ba? Tama. Oo, may nag-guide. Yun yung pinaka... Pagka sinabi po, kasi path kasi is daan eh. Daanan yun eh, no? So the Word of God is our guide. Illuminating our path with truth and wisdom. Yung katotohanan at kaalaman. Amen. Karunungan nanggagaling sa ating Panginoon. Wisdom comes from God, brothers and sisters. Sa totoo lang, sa Diyos po yun. Hindi po nanggagaling yun sa graduate ka ng ganito, graduate ka ng ganyan. Hindi kay IA. Yeah. Kay AI pala, AI. As we immerse ourselves in the Scripture, the Word of God, the Gospel, we become more equipped, my brothers and sisters, navigating life's challenge and give others towards the truth. Pero taga muna, Sister M, baka naman kasi ang pagkakaintindi natin, babasahin mo lang ang salita ng Diyos. Or may memorize mo. Oo, may mga sa ibang sekta, minimemorize yan, di ba? Pero ang ano ng Panginoon is, isabuhay. Isabuhay mo. At para pag isinabuhay mo, makikita ng iba si Kristo sa'yo, na nagsishare ka ng light. Kaya nga ka nagliliwanag because of the Word of God. Amen. Yun yung salita ng Diyos na itinatranslate mo na ngayon sa buhay mo. Ang sarap kasi, sa totoo, Sister Ems, yung pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon. Like for example, yung sa atin lang dalawa, di ba? Minsan, meron kang pinuntahan, ganitong may pupuntahan lang ako, tatawagan kita, tapos ako, minsan merong mga pagkakataon, nag-aalala ka, ba't ang tagal naman nun? Saan kaya napunta yun? Nag-aalala ka, di ba? Yun ang pag-aalala, pagmamahal po yun Totoo lang. Hindi yung pag-aalala, nagagad ka, ano ba naman yan? Lintik na yan, sana naman nagpupunta. Hindi po ganon. But di ba, the sisters, yung pag-aalala na, naku, ano kaya? Saan nakarating? Tapos ngayon, alam niya, nagtagal siya. Then, nagkita na kami, sinundo ko siya. Sabi niya, sorry na, no problem. It's alright. Yun yung isang natutunan ko sa ating Panginoon. Amen. Yung patience mo, yung perseverance mo, yung fruits of the Holy Spirit. And it will boil down sa love, sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Nang ang pag-ibig ng Diyos na naranasan mo, so ikaw ngayon, marunong ka ng umibig. Kasi dati, ang pag-ibig kasi natin dati, may kahulugan lang na merong, ang tawag dito? If. Meron siyang kadugtong na if. Kondisyon. Mahal kita kung. If. Di ba? Yun nga, sa Tagalog, kung. Amen. So, reflecting the light in every circumstances. Ito yung masarap, yung paano mo ngayon babalikan yung mga liwanag ng buhay mo sa mga lahat ng circumstances sa buhay mo. Especially mga kadiliman. Ano sabi sa Philippians, Sister M? In
Philippians chapter 2 verse 15 says, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Brothers and sisters, our lives, ang buhay po natin, it will be mark of purity and integrity. Ako, yun ang isang, Sister Ems, sa bulok na buhay, nung lumang buhay, grabe, ang ginawa ng Panginoon, ibinalik yung purity, binalik yung integrity, respect. Oh, wow. May diba, brothers and sisters, napakahirap po ibalik po ang integridad. Ang Panginoon lang po ang pwedeng magdala po noon sa atin. Amen. Shine brightly in a world that often lacks moral direction. May diba, brothers and sisters? By living out of faith, yung ating pananampalataya. Okay, pero siyempre, kailangan pananampalataya natin authentic. Mr. Ems, di ba? No, kasi we will become star that guide others towards the light of Christ. Para tayo ang nagiging gabay. Ako, modelo. Modesty aside, di ba? Yung sinasabi na lagi kang tinatanong, Brother Vic, ano ba ito? Okay ba ito? Ganito. You will become the light. You will become the guide. Amen. To the light of Christ. Amen. So, lagi kong payong sa kana. Let's pray for it. And huwag natin kalilimutan ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos po ang nagbibigay ng liwanag sa buhay po natin. Amen. Light in the darkness, shining Christ's love and truth, call us to a mission, a profound mission. Ito yung mission na talagang equipped ka. Yung meron kang dinadala na kasama mo ang Diyos. We are not merely spectator, brothers and sisters, but we must be an active participants in God's redemptive plan. Kasama ka po sa salvation, kapatid. Amen. No? Kasama ka po para po maligtas din po ang iba. No? Para po yung mga nasa kadiliman, ikaw po ang magbibigay ng liwanag. Kapatid, baka meron ka pong kapatid mo ba? Magulang mo ba? No? Asawa mo ba? Anak mo ba? Na ang tingin mo na sa kadiliman, anong ginagawa po natin? Lagi tayong galit. Lagi natin sinisisi. Hindi po yun. Bigyan natin ng pagmamahal. Ang sabi po sa ating pong team po ngayon, Christ love. No? It's shine. That's the Christ love. So, ang love po na yun, yun po ang gagamitin nating ilaw sa anak mo. No? Sa asawa mo. Sa magulang mo. Yun yung pag-ibig, kapatid ko. And that is kasama po sa fruits of the Holy Spirit. Jesus is light, grounded with love and truth. We illuminate a path for others to follow. To follow who? To follow Jesus. Transforming our darkness. Ako, salamat ako sa Panginoon. Siguro, Sir Ems, kung hindi sa Panginoon, yung ating darkness, bulok na buhay, yung ating madilim na buhay, hanggang ngayon, madilim pa rin. Pero, because of God's love, because of God's truth, no, it became light in our life, and we become light to others. Let us embrace this call, brothers and sisters, wholeheartedly, buong puso, knowing that through our lives, the world will see and experience the light of Jesus Christ. Amen. No, tayo po yun. Embrace po natin yung ito pong biliwanag, yung biyaya na liwanag ng ating Panginoon. Amen. So let us pray, brothers and sisters. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O Lord God, on the first day of creation, you made the light that scattered the darkness. Oh yes, Lord, we have read it. You've shown it to us. Let Christ, the light of light, hidden from all eternity, shine at last on your people, with us, O Lord God, and free us from the darkness of sin, especially hatred. Yes, Lord, fill our lives with joy as we go out to welcome your Son at His coming. We ask this through Christ our Lord. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.
the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will lead through all of your ways and your promises forever. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Liwanag sa kadiliman. So inspiring. Ako na-inspired ako dun, Sister M, siya yung minsan pinapaalala sa atin ni Lord. Every team may pinapaalala sa amin ng Panginoon na kailangan patunayan mo na maging liwanag ka sa kadiliman. Amen. No? Magiging liwanag ako sa kadiliman ni Emma. Si Emma magiging liwanag sa kadiliman ko. At magsishare po tayo sa ating mga anak, sa ating mga gulang, sa ating kapitbahay, kaopisina. Kapatid, huwag po natin pigilan. Embrace it wholeheartedly as we remind you kanina, brothers and sisters. Amen. Praise God po. Maraming po salamat sa mga kasama po natin. Kapatid, meron po kaming pinagdasal ni Sister Emma
regarding our Be Inspired. Of course, we want to have a live streaming, totoo lang. Pero napag-isip-isip po namin at pinagdasal po namin ito na gagawa po tayo ng another video tape. Ano po? Ito po ay lagi po nating ipopost para po ma-share po natin sa bawat kapatiran po natin. Every Sunday po, last episode na po natin ito na live streaming. So that in the morning pa lang ng Sunday, meron na po tayo. And then pwede na po natin i-share ito sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Bringing light to others. So we also want to hear from your comment, no, your suggestion nyo po. You can send us a message, Sister Emma o ako, brothers and sisters. We are looking for some effective ways of spreading the light to the darkness. Amen. Brothers and sisters. Amen. Salamat po sa lahat ng bumubuo po ng Be Inspired. Maraming po salamat din po sa walang sawang pagsubaybay simula ng pandemic, no, inumpisahan po natin Be Inspired nito. Pero hindi po ito mapuputol. Maano lang po yung ating live streaming, no? Ipagpapatuloy pa rin po natin ito. Yung po ating mga mission, ipapatuloy pa po natin. This coming school year, mamimigay po tayo ng ating po mga para sa mga school supply ng ating mga bata dito po sa probinsya. For those who want to share and to contribute, nandyan po sa ating pong harapan ang ating pong GCash number 0993-415-1307 under Victor Cabral. We hope and we pray, brothers and sisters, that we have inspired you. Sorry po kung may nasabi kaming mali, kung di kami nangitin si Sister Emma, o baka nabulol kami, no? Hayaan nyo po, sa bawat episode po na ipopost po namin si Sister Emma, ay pagbubutihin po namin for the glory of God. Amen. Upang maging light to the darkness. Amen. Pero lagi po namin tinatandaan, we will inspire you before we expire. Thank you and God bless us all, brothers and sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you. Thank you. Starts with something little, it grows to something big. The words we heard and listened to, and all that he revealed.